Ako, bilang tao, at isa na ring doktor, Si Dr. Pak Min-guk ng Gosan Medical Center. kahit minsan sa buong buhay ko, ay hindi pa ako nadismaya sa sarili ko. Naniniwala ako na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa karangyaan. Yan ang prinsipyo ko. Pero, ang aksidenteng yon, ang yumanig sa mundo ko. Kita sa mukha ko ang takot. Mas nanaig ang kahinaan ko kaysa sa makapagligtas ng buhay. Tinalo ng kagustuhan kong mabuhay ang prinsipyo na meron ako. Nang dahil doon, umalis ako upang makaligtas. At siya, nanatili upang makapagligtas. Tumigil lang heartbeat niya! Nandito na po ako, Master Kim. Master Kim? Abutin niyo po ito! Master Kim, ayos lang po kayo. Ako na po dyan. Ano ang lagay niya? Hindi maganda. Medyo mahina ang pulso niya. Master Kim, mukhang pumutok na yung ugat niya. Sa tingin ko naipit ang puso niya dahil sa payong na tumusok sa kanya. Ujin, dinala mo ba yung emergency kit? Opo, Master. Buksan mo yung bag, dali. Siguradong may chest tube sa loob niyan. May nakatusok sa kanang dibdib niya. Hindi natin siya pwedeng lagyan ng tubo. Kailangan mo na maangat yung bus. Medico, dumating na ba yung crane? Opo, nandito na. Itinataas na nila yung bus. Sige. Tulungan niyo ako. Yung binti ko. Ilang oras na nakalipas? 30 to 40 minutes. Kanina pa nakalaylay yung binti niya. Mukhang may crush syndrome siya. Atakihin siya pag tinaas niyo yung bus. Bigyan natin ng IV fluids. Saka itaas yung bus. Sobrang lamig po ngayon. Kapag nagtagal pa tayo, baka hindi niya nakayanin. Pwede nga siyang maka-cardiac arrest kung gagalawin natin siya. Kapag wala tayong ginawa sa bus, mamamatay ang pasyente. Siguraduhin yung nakaayos yan lahat. Nerso, may balita ba sa aksidente? Wala pa. Mukhang nahihirapan sila sa rescue. May 3 doktor doon, kaya hindi nyo kailangan mag-alala. Hindi po ba may surgery kayo? Aakyat ako kapag kailangan na. Huwag mo kong alalahanin. Dr. Yunarum! Pa! Halika! Apa! Kumat po! Pahingin na express!
Ito po, doktor. Pasyente, inaatake siya sa puso. Dalhin niyo na siya sa ER. I-CPR niyo. Okay? Opo, Master. Dalhin niyo na siya. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo niyo. Ayos na po. Iangat na natin siya. Sige, Lalabas na po kami. ingat. Dahan-dahan. Doktor, namamanhid ang binti ko. May sodium bicarbonate ka? Wala po, Doktor. Sige, bigyan niyo muna siya ng IV fluids. Hahayaan na lang ba natin siya mamatay dito? Hindi natin sila kayang isalba pareho. Kailangan nating mamili. May malay pa naman siya ngayon. Mediko, gaano katagal pa ba bago mayangat ang bus na to? Ilang oras pa bago maitaas yung bus? Pwede nang itaas ngayon. Sabihin nyo lang. Lagyan natin ng elastic bandage yung binti niya. Pagkatapos ay pwede na nilang iangat yung bus. Pahingi akong ibi. Baliw ka ba? Siguradong nagkakaroon siya ng Crusher Syndrome! Hindi tayo sigurado. 50-50 tayo. Itataya mo ang buhay niya kahit hindi ka naman sigurado? Huwag nating hayaan ang pag-aalinlangan natin ang maging dahilan para sumuko tayo sa pasyenteng buhay pa. Pwede silang mamatay pareho! Nakita mong buhay sila pareho. Ililigtas ko sila! Ililigtas ko sila. Naintindihan mo? Master, bumababa yung BP ng pasyente! Tulungan niyo ako. Akala ko noon ang katauhan niya ay baliw o taong mahilig magsinungaling at gumawa ng kwento. Pero isa siyang... Mediko, ihanda niyo na yung crane. Kapag sumenyas ako, sabihan mo silang itaas yung bus ng hindi kataasan. Handa na ba yung crane? Ayos na ba to? May tao pa sa loob. Oo, itaas nyo. Bibigyan ko kayo ng senyales. Opo, sir. Ikaw, Chaunje, Po, gusto ko ikaw ang mag-opera sa kanya. Kaya mo ba? opo, kaya ko po. Okay. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang may kasalanan. Ingat. Handa na ako, Master Kim. Itaas niyo na! Itaas nyo na yung bus. Okay. Mediko, pahingi ako ng IV line ngayon din. Opo. May pasyente dito! Doktor yun! Ikaw na bahala rito! Tawagin mo ako pag may nangyari! Apa! Assist niyo sila. Nurse Pak at Nurse Om, tulungan niyo si Dr. Yun. Lipat natin! Isa, dalawa, tatlo! Isa, dalawa, tatlo. Gaano katagal na siyang inaatake? Nabutan na namin siyang ganito. Mga 15 minutes na rin. Tuloy mo lang yan. Titingnan natin yung heart rate niya mamaya. 1 mmF epinephrine kada 3 minuto. Apa! Bigay mo sa akin yung tube. Apa! Ayos na po yung monitor. Yung heart rate niya. Eh, sistole. Nurse O, iurong mo yung tiyan niya sa kaliwa. Opo.
Mukhang 36 weeks na siyang buntis. Tama? 36 cm na yung laki ng tiyan niya. Malaki na yung bata sa loob. Tingnan natin kung buhay pa. Ilagay mo sa 20 cm. Yung sonogram. Gupitin niyo yung damit. Buhay pa yung bata. Pero mahina yung puso niya. Kailangan natin siyang i-CS. C-section? Kailangan natin mag-PMCD. Opo, Doktor. Ngayon na ba? May fetal distress na. Kapag nag-CPR pa tayo, yung dugo niya hindi naaabot sa placenta. Mamamatay silang dalawa. Kung ganun. Nurse O, kailangan natin ng life support tsaka NICU. May life support na po tayo. Pumayag na rin ang Jungil na gamitin natin ang NICU nila. Dadalhin ni Nurse Ju ang bata doon. Mag-neonatal resuscitation ka. Paglabas ng bata, gawin mo agad. Tapos tumakbo ka na sa ambulansya. Opo, Doktor. Sino pong mag-oopera? Ako na pang gagawa. Sasamahan kita. Nurse Ju, ihanda mo na yung kakailanganing gamit. Opo, Nurse. Umayos ka nga dyan. O, umuwi ka na lang. Kailangan ko ng kapalit. Ako na po, doktor. Tapos na po. Sige, dalhin niyo na siya sa ospital. Ngayon din. May kailangan tayong ilabas na pasyente. Buhaba na po ng 16 BP niya. Dahil sa lamig, nanikip na yung daluyan ng dugo niya. Kaya kailangan ko ngayon ng 20-gauge needle. Opo. Hahanapin niya yung external jugular vein. Yung puso niya, humihina na rin po. May hyperkalemia na siya. Ano gagawin mo? Master Kim, Okay. Ayan. Dalihan mo. opo. Sige, mag-full drop ka na. Opo. Okay. Hindi ito warm saline, kaya siguraduhin mong maiinitan siya. Dalhin niyo na siya sa ospital. Opo. May isa pa pong pasyente dito. Dito. Oops. Nakaligtas siya. Buhatin natin. Isa, dalawa, tatlo. Ituloy niyo yung CPR. Scalpel. 19 minutes na po ang CPR. Vertical yung hiwa nito at transverse naman si uterus. Cutting in. Gauze! Abdominal cavity na. Kapit lang. Isa, dalawa, tatlo. Kita ko na. Ayan, akin na yung retractor. Hihiwain ko na ang matres niya. Tanggalin niyo yung tools. Tingnan mo pa. Nakikita ko na yung ulo. Lumalabas na. Baby out. Time 7:15 p.m. Yung forceps. Scissors. Check nyo na lang siya. Ituloy mo yung compression. Ito na yung placenta. Tatahiin ko na. Sutures, please. Please, please.
Please, wag naman. Please, please. Wag. Please. Ayan. Cut. Nurse, oh. Opo. Ayaw talaga. Intubation. Buti naman. Nasa labas na yung ambulansya. 20 minutes ang Jungil Hospital dito, Nurse Ju. Huwag kayong mag-alala. Iingatan ko po ang bata, Nurse O. Sandali lang. ROSC. Boy siya. Na-revive natin yung nanay. Kunin niyo yung C-line. Norepinephrine. Ililipat natin silang dalawa. Opo. Yung nanay. Mukhang narinig niya yung iyak ng bata. Dadaw kami! Tumabi kayo. Good job, Nurse O. Dr. Yun, pwede po ba kayong sumama sa akin? Sabi ng EMT, nakita siya nila sa kalsada malapit sa aksidente. Mukhang hindi siya galing dun sa bus. Kailangan muna nating tumawag ng polis. Yun ba? Opo. Sa tingin ko, isa siyang rape victim. Mag-ingat ka. Kaya mo bang mag-isa? Opo, huwag kayong mag-alala. Gusto ko po sanang sumama. Premature yung bunso kong kapatid. 1 buwan siyang maaga sa due date niya. Baka makatulong yung mga experience ko sa bata. Pwede po bang sumama? Salamat. Sige. Isaran niyo na po. Oh my gosh. Chaunje, Po, gumawa ka ng pre-op lab ngayon at dalhin niya siya sa operating room. Gumawa ka ng portable chest x-ray. At dapat nating putulin ang nadurog niyang kanang braso.
Kumuha ka muna ng x-ray tapos tawagan mo si Dr. B. Itanong mo kung pwedeng siya ang gumawa ng operasyon. Nakuha mo? Opo, Master Kim. Sige, dalian mo. Ano pong lagay niya? Naipit ang parehong binti niya sa bus. Nung tinaas yung bus, nagsanhi ng crush syndrome yung pagkakaipit niya. Kaya ngayon, humihina yung puso niya. Mukhang may hyperkalemia siya. Malapit nang maubos itong dextrose niya. Magsagawa ka ng BGA. Sige po, Master. Yung vitals niya. 100/70, 60 BPM. Master Kim, ayos lang kayo? Ayos lang ako. Pwede bang puntahan mo si Dr. B? Pakisabi na lang sa kanya na puntahan niya ako ngayon. Pumasok muna tayo. Malamig po. Okay. Hindi mo na yan pwede itago. Mamaya na tayo mag-usap. Alam na rin ni Dr. So. Ay, nako. Bakit ba sinabi mo pa sa kanya? Ako po ang una nakapansin. Well, hindi naman malala. Kaya wag mo nang sabihin pa sa kahit na sino. Ayaw mong tinatago ng pasyente ang sakit nila. Pero bakit ikaw ginagawa mo? Pasyente ba ako, ha? Ang doktor na may sakit ay pasyente na rin. Ano to? Pinapangaralan mo na ba ako ngayon? Concerned lang po ako. Alam nyo, kasi kailangan ko magtrabaho dito ng 10 buwan. Kung magkakasakit kayo, hindi po yun maganda para sa akin. 9 na buwan. Po? 1 buwan lang nababayaran mo, kaya 9 na buwan na lang. Teka lang. Ay, Nasaktan ba ako? oo naman. Hindi malalim pero dumudugo pa. Lilinisin at tatahiin ko. Ay, wag na. Sigurado naman akong gagaling din yan kapag nilagyan ng mga bandage. Baka matetano naman po kayo. Ay, kung ganun, magpapaturok na lang ako mamaya. Sige, bumalik na kayo sa trabaho nyo, okay? Kukunin ko po yung suture kit at TD shot. Unahin nyo na po yan. Teka, hoy, Sojin. Master Kim, Ano yun, Nurse O? nakakaistorbo po ba ako? Hindi. Hindi. Nag-uusap kami tungkol sa pwedeng operasyon ng mga emergency patients. Ano nga palang sadya mo dito? May rape victim pong dinala sa emergency room. Huh? Tumawag na rin po kami ng pulis, pero mukhang hindi maganda ang lagay niya. May dumudugo sa tiyan niya. Talaga? Sojin, pumunta ka sa ER at tignan mo kung anong lagay niya. Pagkatapos, bumalik ka rito. Pero Master Kim, Ay, may dumudugo sa tiyan niya. Baka mauwi yun sa pagkakaroon niya ng septic shock. Sige na. Umalis ka na. opo Master Kim. Dr. B, umalis ka na rin. Tingnan mo yung bagong pasyente na may crush syndrome. Oh, sige na. Pumunta ka na dun ngayon. Opo, sige po. Galingan mo. Opo. Oh, Nurse O, pwede ka bang pumunta sa operating room at tulungan mo si Dr. Chaunje? Natuso kasi ng payong yung pasyente doon. Ako naman, magpapalit lang ng damit tapos susunod na ako agad. Sige po, Master Kim. Good. Master Kim? Yes?
Master Kim, okay ka lang, di ba? Ay, syempre naman. Okay lang ako. Dadaling ko siya sa ospital malapit sa Sunflower Center. Sa lagay niya ngayon, hindi siya pwedeng ilipat ng ospital. Gaano siya kalala? Puro sugat ang tiyan niya, kaya nagsagawa kami ng sonography. May namuunang dugo sa paligid ng spleen niya. CT scan ang magsasabi kung gaano karami. Vitals niya. Normal ang BP niya ngayon. Eh di ilipat nyo na siya sa Sunflower Center. Wala kayong OB-GYN dito. Alam ko po yun, pero may emergency rape kit naman ang ospital namin. Pagkatapos ng CT scan niya, ako mismo ang gagawa ng mga test mamaya. Ibibigay ko sa pulis ang ebidensya. Ay, nako. Nawawala ng bisang ebidensya habang tumatagal. Wala kayong mapapala. Mas gusto mo bang mamamatay tao ang suspect? Hoy, doktor yun. Sumusobra ka naman ata sa sinasabi mo. Pasensya na kayo. Dr. Yun, gising na po ang pasyente. Miss, naririnig mo ba ako? Nasa ospital ka. Okay lang yan. Ligtas ka rito. May mga itatanong lang ako sa'yo. Yung polis po. Oo, may pulis na sa labas kaya hindi mo kailangan mag-alala. May parte sa loob ng tiyan mo ang dumudugo ngayon. Kailangan mong sumailalim sa CT Please, scan. Doc. Please. Tumawag kayo ng polis. Teka, miss. Bumababa yung vitals niya. Bakit? Nawalan siya ng malay habang nagsasalita. Yung vitals. 80/40, 110 beats. Patingin. Yung sonography. Anong nangyayari? May hemoperitoneum ang rape victim. Hindi ko makita kung saan. Ang sabi rito, spleen injury daw. Alam ko yun. Ano ba? Dok, bumababa ang vitals niya. 70/40, 130 beats. Kailangan na siyang iakyat. Maganda kayo. Hoy, head surgeon niya ako. Ooperahan mo mag-isa? Ano ka mo? Ako ang pinapahawak mo ng mga ganitong kaso noon sa Gote. Hindi ka nakikialam kapag malala ang pasyente. Kumuha ka na lang ng dugo. Sabihin mo kay Dr. Shim na ihanda ang operating room. Tutulong ako sa inyo. Wala naman ng ibang pwede. Maganda na kayo. Okay po, Dok. Dr. So, Ikaw ang mag-oopera kahit ganyan ang lagay mo. Okay. Pwede na ba tayong magsimula? Opo, handa na kami. Okay. Scalpel. Gus. Ayan. Bovi. Retractor. Hilahin mo. Bovi at Gauze. Retractor. Alalayan mo lang.
Natusok pa yung right middle lobe niya. Kapag natanggal na yung foreign body, mag-right middle lobectomy tayo. Opo, Master Kim. Yung Bovi. Bakit nandito ka? Sabi ko maganda ka na. May ebidensya sa katawan niya na kailangan natin makuha. Tapos na po. Ito po. Uy, Yan po ang mga nakuha namin galing kay Miss Jung. Sana po makatulong yan para mahuli ang suspect. wow. Good job sa'yo, ha? Okay. Sige po. Teka, anong pangalan mo, ha? Yun Arum po. Ah, Dr. Yun Arum pala. May mga gusto sana ako itanong tungkol sa biktima. Pwede ka ba makausap ngayon? Oh, detective ko. Ay, panigurado busy kayo dahil sa aksidente. Naka-recover na kami dahil doon. Nagpapahinga na lang kami ngayon. May natanggap kaming tawag na may rape victim daw. Kaso lang, dahil sa aksidente, naipit kami sa traffic. Nasaan na yung biktima? Ay, dinala na siya sa taas para operahan. Pero meron nang nagpuntang pulis dito kanina. Ano? May nagpunta na sa amin dito? Sinabihan ka ba? Hindi. Wala akong nakuhang tawag. Saan presinto daw ba siya galing? Hindi ko alam. Hindi naman po namin sinusulat yun eh. Ayan, nakatali na yung ugat niya. Sige, tanggalin na natin yan. Nurse Tre. Oh. Sige, salamat. Dr. Nam, yung vitals niya. Good. Stable na. Tatanggalin na natin itong foreign body. Okay. Handa na po kami, Master Kim. Chaunje, Po, Hila. tatanggalin ko na po. Dahan-dahan. 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 Gentle lang. Oh, sorry, Master Kim. Ayos lang. Change of gloves. Boss. Ituloy-tuloy niyo po yung gauze. Dalian mo nga. Kailangan ko makita yung spleen. Oh, kita ko na. Bovi. Suction. Right forceps. Ititigil niyo po yung dissection. Head surgeon ka? Mahaba po ang pancreas tail ng pasyente. Nagbibigay lang po ako ng opinion tungkol sa bagay na to. Wala kang karapatang magsalita kung ang senior mo nag-oopera. Dr. Sowojin. Pasensya na po. Right forceps. Tay. Cut. Scissors. Cut. Bovi.
Ano to? Hindi mo tinali na maayos? Suction. Mukhang napunit ang accessory vessel. Ano accessory vessel ka dyan? Hindi ka nga makapagtali na maayos? Vascular clamp. Ano ginagawa mo? Tumigil na po ang dugo. Hindi yun ang ugat na tinali ko. Ano? Ituloy mo na. Tay, Cut. Cut. Ano to? Ano nangyari sa pancreas tail? Ano ba kasing ginawa mo sa clamp? hindi po vascular clamp ang may kagagawa nito. Ako ba sinisisi mo? Kaya sinabi ko po ituloy niyo yung dissection. Ang kapal na mukha mo! Tumigil na kayong dalawa. Bakit nag-aaway kayo habang may pasyente rito? Tawagan niyo si Master Kim. Wag na. Ako natatapos nito. Tumatagas po ang pancreatic juice niya. Matutunaw na ang organs niya. Sabi nga ako natatapos! Sabing tumigil na kayo! Tawagan mo si Master Kim sa OR1. Dr. Shim, Hahayaan mo ba siyang mamatay dahil sa katigasan ng ulo mo? Tawagan mo na si Master Kim bago lumala to. Opo. Master Kim. Kailangan po kayo sa OR2. Nung splenectomy po, napunit ang pancreas ng pasyente. Hindi ba si Dr. Song nasa OR2 ngayon? Si Dr. Yang po ang head surgeon doon. Okay. Chaunje, Po. alam kong kaya mong tapusin ang lobectomy. Opo, Master. Kaya ko po yun. Ako na pong bahala rito. Tulungan niyo na po yung mga kawawang doktor sa OR2. Wow! Mukhang nag-improve ka na, ha? Akalain mo yun? Nakapagbiro ka na sa loob ng operating room? Salamat sa mga prescriptions ni Master Kim sa akin. Ay, pasensya na po. Palagi po kasi akong gutom kapag pumapasok ako sa OR. Siguro mas mabuting gutom ka kaysa magsuka ka. O kaya tumakbo. Pero Nurse O, mukhang wala ka sa kondisyon ngayon. Sumobra yata ang pagkatahimik mo. Ganun po ba? Bovi, please. Gusto niyo po ba ng kape? Ay, ilang araw na nagloloko ang tiyan ko eh. Eddie, Pero dahil inalok mo ako eh, di bigyan mo na ako. yung instant po ba o yung ground coffee? May vending machine din po. Hulaan mo. Ano bang gusto ko? Ewan ko po. Ito ang gusto ko. Please, Doc. Tumawag po kayo ng polis ngayon. Opo. Oh, alam mo na. Ano bang ibig niyo sabihin? May nagpunta rito para mag-imbestiga sa rape case, pero hindi siya ang totoong pulis na pinadala? Kung gano'n, sino pala ang taong nandito? Inaalam pa namin yan. Wala pa sa mga malalapit na presinto ang nagpadala ng pulis dito.
Wala rin daw sa mga district stations. Ano? Ay, naku naman. Kaya pala, ang bilis niyang nakarating dito ah. Excuse me, may pasyente po ba kayong Junggayong? Oh, ang bilis mo ah. Katatawag lang namin sa inyo. Nag-iikot kasi ako malapit dito noong nakuha ko yung tawag. Nasaan siya? Sinong doktor po ang nakausap ng pulis? Si Dr. Yun Arum po. Kung ganun pala, nasa si Doc ngayon. Hinahanap na siya ni Nurse Pac. Hindi namin siya makita eh. Tapos hindi pa sumasagot. Ano? Dr. Yun, nandiyan ka ba? Wala bang tao dyan? Ang bilis niyang lokohin. Nakakita lang ng naka-uniforme, naniwala agad. Tapos nagtitiwala agad. Hindi ka totoong pulis. Itong uniforme? Ninakaw ko lang to. Ano ka ba? Oo nga pala. Pagkatapos ng operasyon, mabubuhay ba si Junggayong? Oo naman. Magagaling ang mga nag-oopera sa kanya. Ganun ba? Hindi yung maganda. Anyway, salamat sa regalo. Dahil sa'yo, mawawala na ang ebidensya. Di ba? Oo nga, no? Mag-ingat ka. Ano? Halika dito! Dr. Yun! Nurse Pac! Halika! Halika! Mister! Ayos na kayo? Ako nang bahala sa operasyon. Anong nangyari sa pancreas tail? May spleen injury ang pasyente. Mahaba ang pancreas tail niya. Napunit nung tinatahi namin yung ugat. Ayaw tumigil sa pagtagas ng pancreatic juice. Okay. Distal pancreatectomy ang gagawin ko. Sponge stick. Sorry po. Carpal tunnel syndrome. Sumasakit ang pulso, namamanhid ang mga kamay, at nangihina ang hinlalaki. Ano pong nangyari? May problema po ba? Wala. Namulikat lang ang kamay ko. Pero hindi yun ang nakita ko. Mukha ngang mali ang tingin ko sa siko niya. Itutuloy niyo po ba? Master Kim. Okay. Handa na ako. Okay na ako. Magsimula na tayo.
Bobby. Sa tingin ko, mas grabe yun kaysa sa inaasahan. Hindi niya naigalaw ang kamay niya ng ilang minuto. Sa tingin ko, kailangan niya ng operasyon sa madaling panahon. Kumusta yung operasyon? Po? Mukha namang maayos ang lahat, President. Pati yung natusok ng payang at nagkaroon ng crush syndrome? Opo. Maayos naman po lahat ng operasyon. Pero bakit po? Kung gano'n, naisalba pala niya yung dalawang biktima. Po? Ano pa ba ang inaasahan ko? Iniisip ko bang mali siya? Gusto ko bang isa sa mga biktima ang mamatay? Paano? Salamat sa inyo. Nako, alam nyo, wala naman kami masyadong ginawa. Itong sina Dr. Yun at Nurse Pac ang gumawa ng lahat ng trabaho. Pero si Mr. Gun tumapos ang lahat. Ay, ang totoo, napadaan lang naman po ako doon kanina. Ito po pala. Okay. Sample yan galing sa biktima. Sana maging tulong po yan para mabulok siya sa kulungan. Sana mahaba ang sentensya niya. Gusto rin namin yun. Pero judge siyang magbibigay nun sa kanya. Paano? Salamat sa inyo. Salamat din po, sir. Bye. Purong. Doon. Baka nakawala ngayon. Nakata. Ha, grabe ngayong gabing ito. Ang dami talaga nangyari sa ospital. Tama ba ako? Pumasok na po tayo, manager. Dapat na nga. Pasok na rin tayo. Gusto ko na matapang ka. Pero mag-ingat ka naman. Hindi ba't mas padalos-dalos ka kesa sa akin? Ay, akala ko may pakpak ka na. Paano ka nakalipad ng ganun kataas? Kasi nag-taekwondo kasi ako nung bata pa ako. Alam mo, masaya ako na napunta ako sa Doldum Hospital. May nagsabi na kapag nagpunta ako sa lugar na to, araw-araw ko mararamdaman na may buhay ako. Pero iba't ibang aksidente at pasyente palang dumadating dito. Marami rin namang mababait na tao. Sino naman ang nagsabi niyan sa'yo? Wala lang, isang masungit na tao. Ang lamig. Masungit na tao? Sino kaya siya? Wow! Kakaiba talaga ang opisina ng chairman. Makikitang napakagarbo ng bawat sulok ng kwartong to, Chairman Do. Ano ba yan? Kasi mukhang lasing pa yata ako, Chairman Do. Ha? Mukhang ito yung proyekto niyong Mire Hospital. My goodness. Mas malaki pala to sa inaasahan ko. Ako na ang chairman ngayon. Kailangan lakihan ang proyekto. Kung ganun,
Balak niyo bang i-appoint si President Pak bilang president ng Mire Hospital? Iniisip ko pa. Hindi ko matansya kung ano iniisip niya. Ganun lang po talaga siya. Malaking proyekto ito. Hindi ko lang alam kung kakayanin ni President Pak ang proyektong ito. Huwag ka na mag-isip ng ibang bagay. Sa'yo pa rin ang posisyon na center head sa proyekto na yan. Ay, syempre naman. Kailan ko ba nalaman ang tungkol doon? Pero, nakakalungkot pa rin. Dahil naisip mo na si President Pak ang ilagay dyan bago ako. Ang dahilan ko doon, si Dr. Pak ay sikat na surgeon. Magaling siyang doktor. Kailangan mo rin aminin sa sarili mo yon. Syempre naman. Alam ko ang bagay na yon. Masaya ba? Ang lantaran mong pangmamaliit ng tao. Masaya ba? Laruan lang ba ang turing mo sa lahat ng tao, Dr. Pak? Ganyan ba ang suot mo dahil gusto mong magyabang sa iba? Gusto kong maging mas mabuting tao. Kaya nga ako naging doktor. At habang naka-uniforme ako, siguro may karapatan naman ako magyabang kahit konti. Sige, mamuhay ka sa paraang gusto mo. Bakit akong pinag-iinitan mo? Yung aksidente 11 years ago. Simula nang mangyari yon, tuwing gabi lagi kong napapanaginipan na tumatakbo ko palayo sa bus na yon. Pero nung nakita ulit kita, napagtanto ko na ang tinatakbuhan ko, hindi pala yung aksidente, kundi ikaw mismo. Ano namang ibig mong sabihin doon? Bakit ka nagmamaang-maangan doon sa bus ng gabing yon? Nagpaiwan ka ron. At umalis ako. Kaya hanggang ngayon, kinukutsa mo pa rin ako. At kailan naman? Tension pneumothorax! Simula nung pinadala mo ang sulat na yon. Siguradong patago mo kung kinukutsa. Kaya mas malakas kang magyabang kapag nasa harapan kita. Kaya mo ba siyang isalba? Yon ang tamang tanong. Pinangaralan mo ko! Ayaw mong madumihan ang kamay mo. Kaya tumakbo ka palis. Minalate mo ko! Oops. Nakaligtas siya. Patuloy mo akong kinutsa hanggang sa nakaramdam ako ng hiya. Sa tingin mo, peke ako. Tinatawag na doktor ang sarili kahit duwag naman at tumakbo palayo. Tama? Ngayon, nakuha ko na ang ibig mong sabihin. Kung bakit ang isang mayabang na tulad mo, mababa ang tingin sa sarili at parang talunan. Ang malas mo lang. Hindi talaga kita maalala. Nalaman ko na nandun ka rin pala sa naaksidenteng bus 11 years ago dahil sa mga balita sa internet. Pero yun lang ang dahilan. Noong gabing yun, nasaktan ka man, tumakbo palayo o hindi, wala akong idea tungkol sa'yo. Gusto mo ba talagang magmukha akong masama rito? Kung gusto mong gawin yan sa sarili mo, wala akong gagawin para pigilan ka. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi mo kasalanan ng aksidente. Hindi mo rin responsibilidad. Nakakatakot ang nangyari. At dahil sa aksidente, pwedeng magliyab ang bus anumang oras. Naisip mo yun, tumakbo ka palayo at isinalba ang sarili mo. Sino naman ang pupuna sa'yo tungkol doon? Walang may karapatan. Wala dapat.
Kaya naman, tamang oras lang na umalis ka. Dun sa bus na yon. Babalikan ko po yung ABJA in 10 minutes. Sige, balikan nyo na lang, Doc. Tingnan-tingnan mo yung hemovac drain. Sige po, Doc. Yung hilo mo, hindi mo na ba nararamdaman? Salamat kay Master Kim, ako nang bida sa OR. Kaya ko na lahat. Ay, sa totoo lang, nung pinilit ako mapunta rito, akala ko katapusan ko na. Ganon din ako. Sa lugar na to ako napunta. Noong wala akong choice. Pero, ngayon, ang saya pala dito. Gusto ko maging doktor dito ng mahabang panahon. Hindi sila toxic dito. Hindi mo kailangang sumunod sa iba. At hindi mo kailangang kumampi sa kahit na sino para magtagumpay. Kahit pandilatan ako ni Dr. Yang o paalisin niya, lalaban ako. Tama. Imposible talaga yan sa Gote. Doon, lahat may kinakampihan. At kailangan mo ng koneksyon. Pero dito, wala ka ng oras para isipin yan. Sunod-sunod kasi ang mga pasyente. Mas madali pa silang pagtuunan ng atensyon natin. Ganoon naman dapat, di ba? Ay, ngayon parang ang hirap ng i-maintain na mga bagay-bagay. Lahat yon dahil kay Master Kim. Di ba? Sa totoo lang, nung una, akala ko makitid ang utak niya at masungit. Pero sobrang lawak pala ng isip niya. Napakahusay ko mag-isip. Type ko talaga siya. Kanina, sa akin siya kumampi laban kay Dr. Park Min-guk. Yung pasyente ang kinampihan niya, hindi ikaw. Kahit na, ang sarap pa rin sa pakiramdam. Salamat nakasurvive ako. At ganun din siya sa operasyon. Yung unang operasyon ko rito, may sinabi siya sa akin. Ano yun? Iligtas mo sila. Gawin mo ang lahat ng kaya mo. Ang cool naman. Ano na? Paano ko maisip kung dito na lang magtrabaho habang buhay? Magiging residente ako sa ospital na to. Tapos magtatrabaho ako kasama siya. Pwede bang gawin natin magkasama? Gusto mo na rin ba magtagal dito? Bakit? Ayaw mo? Hindi. Depende naman yun sa'yo eh. Hindi naman mahalaga kung gusto ko o hindi. Kung gusto mo, sige. Huwag mo kong pansinin. Hayaan mo. Dito lang ako. Ano? Wala akong sinabi. Ay, gutom na ako. Gusto mo ba ng cup noodles? Ayaw. Hindi na ako kumakain ng carbs paglagpas ng 6 p.m. Ang weird ah. Hindi naman ako nagugutom ng ganito. 지금 내 곁에는 소중한
Master Kim, nandyan ka ba? Master! Master? Master Kim! Master Kim! Master Kim! Master Kim! Master Kim! Master... Kailangan ko ng bandage, sutures at antibiotics. Sige po, Doc. May bago tayong pasyente? Wala. Wala naman po. Yung hiningi mo kasi para sa may laceration. Para kanino yun? Kasi... Ito na po. salamat. Sige, samahan ko na kayo. Malamang kailanganin niyo rin po ang tulong ko. Hindi na po. Kaya ko na po ito mag-isa, nurse. Nasaan ba ang pasyente ngayon, Doc? Ay, nurse. Doc Be, nasaan po ang pasyente? Ay, may tumatawag po. Emergency room? Ito po! Master Kim! Master Kim! Dr. So. Okay. Ingat. Isa, dalawa, tatlo. Master Kim! Master Kim! Master Kim! Gumising po kayo! Master Kim. Master Kim! Sandali. Gumising kayo! Master Kim! Master Kim! 사랑해요 지금 내가 고백하고 싶은 말 소리라도 내면 들킬 것 같아 혼자 하는 그 말 내가 사는 동안 한 번은 돌아봐 줄까요 오직 그대뿐인 날 기억해요 단 한 번도 못한 말 Dito ka lang pala nagtatago. Hoy, Sojin. Sira ulo ka. Hindi ka nagbago. Ano? Sino hinimatay? Ayos ka lang ba, Master Kim? Paano kung tayo ang dahilan kaya siya hinimatay? Ayaw mong magtrabaho ko sa Doldam Hospital, ganun ba? Kamusta na ang lagay ni Buyong Jo ngayon? Ano yun? May problema ba, Dr. So? Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mo. Yung pagbagsak mo kanina, parang pagbagsak na din ng Doldam Hospital.